Samantala, bistado sa Maynila ang dalawang nagpapanggap umanong tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang modus nila, hinga ng pera ang mga kaanak ng naarestong POGO workers kapalit ng pangakong mapapalaya raw sila. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Ano to? Ano to? Hindi ko po yan. Hindi ko po. Ano to? Hindi. Ano to? Hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Wala kami. Tinatanggi pa ng babaeng ito ang pagtanggap ng marked money sa entrapment operation ng PNP-CIDG, AFP at PAOK sa isang visa consultancy office sa Intramuros sa Maynila, Miyerkules ng gabi. Ang siste, nagpapakilala sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at kayang magpalaya raw ng mga naarestong POGO worker. Nakakapagtanggal din daw sila ng pangalan sa mga ide-deport at maging sa blacklist ng BI. Arestado ang babae at isa pang lalaking empleyado ng opisina. Si Era, nakuna ng pinagbubuntis dahil sa matinding stress para lang makapagbayad ng hinihinging 1.1 million pesos ng mga suspect. Isinangla pa nga ng mga magulang ng nobyo niya ang kanilang bahay sa China para lang makapagbayad. Magkano po yung nabigay niyo ng total? 900 po. 900,000. Oo. Tapos, anong nangyari nung nagbigay ng 900,000? Wala pa rin po hanggang ngayon. Hindi pa rin nalabas yung fiancé ko po. Naalala din po ako sa parents ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa sinanla nilang bahay. Naaresto naman sa raid sa Parañaque ang asawa ni Nice at pinagbayad ng 1.1 million pesos. Pero ang problema, hindi ang PAOK, kundi BI ang nakaaresto sa asawa niya. Hintayin daw kasi si PAOK naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng PAOK, kaya wala daw ko pag-alala. Siyempre, naniwala na din ako. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. Ayon sa PAOK, nasa radar na nila ang opisina dahil sa pagiging fixer nito para maging peking Pilipino ang mga dayuhan. May mga reports na kami natatanggap last year about sino ba yung fixer o sino ba yung conduit na lumalakad ng mga papeles ng mga Chinese, especially those who are working sa mga POGO operations. Lumalakad ng mga passport nila para magkaroon sila ng Philippine passports, magkaroon sila ng birth certificate from PSA and even death certificate kung may gusto silang patayin at tapos papalitan nila ng bagong identity, gagawa nila ng bagong certificate. Ito yung hinahanap namin. Marami na raw na biktima ang grupo, kabilang ang mga nanay ng mga POGO babies. Gate ng PAOK, may mga kasabwat raw ang grupo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung mga yan, hindi naman natin titigilan yan. Talagang tutugisin natin. Nahaharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong robbery extortion, usurpation of person of authority, estafa at grave coercion. No comment po. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.